Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4. Pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Quarter 2, Week 5. Pamantayang pangnilalaman, matututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya bilang tanda ng pagiging masunurin. Kasanayang pampagkatuto, na ipakikita ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mapagkalingang pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. A. Nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. B. Nakapagsusuri na ang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya bilang gabay sa mga sitwasyon sa pamilya ay tungo sa malugod na pamumuhay. At C. Na isa sa kilos ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Simulan na natin mga bata. Day 1. Pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Gamit ang organizer, isulat ang alam mong kahulugan ng pananampalataya. Ang pananalig at pag-asa ang nagtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos kahit na hindi natin siya nakakasalamuhan ng personal. Kapag pinauunlad natin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, tayo ay lumilikha ng kabutihan at sumusunod sa kabanalan. Ito rin ay nagbubunga ng pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa at Diyos. Narito ang mga indikasyon ng may maunlad na espiritualidad ang ating pagkatao. Nariyan ang pagkakaroon ng positibong pananaw. Ang isang taong may positibong pananaw ay umaasa na ang lahat ng mga bagay at pangyayari ay magiging maayos at mabuti. Ito ay bunga ng pagkakaroon niya ng pananampalataya at tiwala sa Diyos na siyang aagapay sa Kanya. Dahil dito, nagkakaroon ng pag-asa ang isang individual na kakayanin niya ang anumang hamon at gawain. Ngayon ay basahin ang maikli ng sanaysay tungkol sa buhay ni Alan Kay. Suriin kung anong pananaw at pag-uugali ang ipinakita ni Alan Kay. Kaya siya nagtagumpay sa buhay. Isulat ito sa sagutang papel. Alan Kay sa likod ng entablado. Si Alan Jovenes Kilantang o kilala bilang Alan Kay ay tubong Bacolod City, Negros Occidental. Naging matagumpay sa larangan ng pagpapatawa sa industriyang pantelebisyon at pagnenegosyo. Sa likod ng kanyang tagumpay, puhunan niya ang pagsisikap, positibong pananaw at pangarap sa buhay. Nagtrabaho siya sa The Library. Dito umunlad ang kanyang angking galing sa pagpapatawa sa entablado. Taong 1994, binigyan siya ng oportunidad na maging parte ng sikat at tanyag na noontime show sa Pilipinas. Ngayon ay isa na siya sa mga kinikilala sa larangan ng komedya sa ating bansa. Ngayon ay sumulat ng pangako para sa inyong sarili upang paunlarin ang iyong espiritualidad na aspeto ng pagkatao sa pamamagitan ng mga gawaing makapagpapalapit sa Diyos. Isulat ito sa iyong kwaderno. Mga bata, paano mo mapagpapatibay ang iyong pananampalataya sa gitna ng suliranin o hamon sa buhay?
Ngayon naman ay isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagkakaroon ng positibong pananaw, pag-asa at pagmamahal sa kapwa at Diyos. At mali kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Day 2. Pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Ngayon, paano mo na ipapakita ang pananampalataya? Isulat sa loob ng flowchart. Tandaan mga bata na ang pagkakaroon ng pag-asa ay bunga ng ating pananalig sa Diyos. Ang Diyos ang ating nagiging sandigan sa bawat pangyayari sa ating buhay, lalo na sa mga panahon na sinusubok ang ating kakayahan at pagtitiwala sa Kanya. Ito rin ay nagbibigay ng lakas sa atin upang harapin ang kinabukasan ng may pananalig sa Diyos. Sa gayon, may positibong pananaw tayo sa bawat sitwasyon o bagay na dumarating sa atin dahil naniniwala tayo na may Diyos na nakaagapay o tutulong sa atin. Pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ang pagkakaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay nagbubunga sa isang individual ng kanyang nais na mahalin ang ating kapwa. Ito ay sumasalamin sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung saan ay ginagamit niya tayo upang ipadama sa iba ang kanyang pagmamahal. Maaari itong mangyayari sa pamamagitan ng paghahandog ng ating sarili sa paglilingkod sa ating kapwa upang makapagdala ng pag-asa at matulungan din sila na magkaroon ng positibong pananaw. Basahin at unawain ang bawat tanong. Sagutin ang mga katanungan at isulat ang sagot sa sagutang papel. Sumulat ng isang pangako na mapaunlad pa ang iyong pananampalataya sa Diyos. Mga bata, paano mo mapagpapatibay ang iyong pananampalataya sa gitna ng suliranin o hamon sa buhay? Unawain ang bawat sitwasyon. Isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng patunay na nagpaunlad ng pagkatao ang espiritualidad at mali naman kung wala. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Day 3. Pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Ikaw ba isang mabuting bata? Mahusay kung ganon. Basahin ang parabola. Suriin kung paano ipinakita ng tauhan ang pagmamahal sa kanyang kapwa. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong at isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang ating babasahin ay pinamagatang Ang Mabuting Hangarin. Orihinal na sinulat ni Pilsen Kate Advincula. Malakas ang buhos ng ulan. Nag-aagaw ang kulog at kidlat. Pagod at walang pahinga ang isang matandang lalaki na si Mang Kanor. Mahirap isipin na sa kanyang edad at sitwasyon ay nagtitinda pa ito ng halamang ugat sa baryo upang matugunan ang kumakalam nitong sikmura. Matagal na itong namumuhay ng mag-isa sa loob ng 4 na taon. Tinatahak nito ang daan pauwi tungo sa kanyang kubo sa paanan ng bundok nang ito ay matumba dahil sa gutom dala ng karampot na pera.
Nakahandusay siyang nakita sa gitna ng kalsada ng dalawang guro habang papuntang paaralan na nasa bundok. Tumigil sila at pinagtulungang buhatin ito sa gilid ng kalsada. Sa kanilang pagmamalasakit, bumalik ang isa sa kanila sa pinakamalapit na tindahan at bumili ng tinapay at tubig kahit alam nilang halos kulang ang kanilang dalang panggastos para sa isang linggo. Nang makabili, dali-daling bumalik ang isang guro habang ang isa naman ay umaalalay kay Mang Kanor. Pinakain nila ito at sinamahan hanggang sa bumuti ang pakiramdam. Mababakas sa muka ng matanda ang pasasalamat sa kanila. Inalam ng dalawang guro ang pangalan nito at tinulungan sa pamamagitan ng pag-post ng kanyang litrato sa Facebook. Si Mang Kanor pala ay 5 taon nang hinahanap ng kanyang mga kamag-anak. Muling nakapiling ng kanyang mga anak si Mang Kanor dahil sa mabuting intensyon ng mga gurong may mabubuting puso. Ngayon ay sagutin naman natin ang mga tanong. Una, paano ipinakita ng mga tauhan ang pagmamahal sa kanyang kapwa? Pangalawa, naging madali ba ang pagtulong ng mga guro kay Mang Kanor? Ipaliwanag. Pangatlo, ano ang naging bunga ng pagtulong ng mga guro kay Mang Kanor? At pang-apat, kaya mo rin bang mahalin ang iyong kapwa katulad ng ginawa ng mga guro sa matanda? Paano? Ngayon ay magsagawa ng isang panayam sa isang taong inyong itinuturing na modelo sa pagbibigay ng pag-asa at pananalig sa Diyos. Matapos nito, sumulat ng isang sanaysay tungkol sa isinagawang panayam. Gamitin ang mga gabay na tanong na ito sa pagsasagawa ng gawain. Narito naman ang patayan sa pagbibigay ng marka. Nakakaapekto ba ang espiritualidad sa pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang pananampalataya? Ipaliwanag. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Ilagay ang check kung nagpapakita ng maunlad na pagkatao bunga ng pananalig o pananampalataya at X naman kung hindi. Sipiin at gawin ito sa sagutang papel. Day 4. Pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapad ng mga aral ng pananampalataya. Tandaan na ang pananampalataya ay hindi isang bagay na ating nabubuo sa ating sarili o kaya ay isang bagay na likas sa atin mula sa ating pagsilang. Ang pananampalataya ay hindi rin resulta ng sipag sa pag-aaral o kaya ay pagtugi sa mga bagay na espiritual. Maliwanag mula sa Efeso 2 verse 8 hanggang 9 na ang pananampalataya ay isang kaloob mula sa Diyos. Hindi dahil karapat-dapat tayo o ito ay pinaghirapan o tayo ay karapat-dapat na tumanggap nito. Hindi ito mula sa ating sarili. Ito ay mula sa Diyos. Hindi ito nakamit sa pamamagitan ng ating kapangyarihan o ng ating malayang pagpapasya. Ito ay binigay ng Diyos sa atin, kasama ng kanyang biyaya at habag. Ayon sa kanyang banal na plano at layunin, at dahil dito, tinatanggap niya ang lahat ng kaluwalhatian. Mga bata, bakit may pananampalataya? Ito ay dinisenyo ng Diyos ang isang paraan upang tanggapin niya ang mga taong nabibilang sa Kanya at ang mga hindi sa Kanya.
at ang tawag dito ay pananampalataya. Sa simpleng salita, kailangan natin ang pananampalataya upang mabigyan natin ng kasiyahan ang Diyos. Sinasabi ng Diyos sa atin na ikinalulugod niya na tayo ay sumasampalataya sa Kanya, kahit na hindi natin siya nakikita. Sinasabi sa atin ng Hebreo 11 verse 6 na siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hindi ito pananampalataya sa Diyos para lamang makatanggap ng anumang bagay mula sa Kanya. Gayunpaman, iniibig ng Diyos na pagpalain ang mga taong masunurin at matapat. Makikita natin ang isang perpektong halimbawa nito sa Lucas 7 verse 50. Si Jesus ay nakikipag-usap sa isang makasalanang babae nang ipasulyap niya sa atin kung bakit ang pananampalataya ay nararapat gantimpalaan. Iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang babae ay naniwala kay Hesukristo na may pananampalataya at siya ay ginantimpalaan ni Jesus dahil dito. Sa wakas, ang pananampalataya ang nagpapalakas sa atin hanggang sa wakas. Nalalaman natin sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay makakasama ng Diyos sa langit magpakailanman. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ngayon ay markahan ng iyong mga gawaing nagpapalalim ng iyong pananampalataya sa antas na 1 hanggang 5. Kung saan 5 ang pinakamataas, gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga bata, nakakaapekto ba ang espiritualidad sa pagkakaroon ng mabuting pagkatao anuman ang pananampalataya? Ipaliwanag. Piliin ang letra ng tamang sagot. Mahusay mga bata! End of week 5. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!